Okay, ituturo ko po sa inyo yung paano mag-sign up, login at gumawa ng, free classes dito sa free version ng ClassIn. Nakapag-try po ako ng pro version last year I think, for a year din. Sobrang sulit din siya gamitin, pero ngayon ito yung free version ang ginagamit ko. So, 'pag na-download niyo na yung app, yung ClassIn app, puwede dito sa desktop sa laptop or sa inyong phone, sign up, click sign up, ilalagay niyo yung registered niyong email, click niyo 'to, get niyo yung code, tapos yun yung ilalagay niyo dito kapag nakuha niyo na yung code doon sa email ninyo. Tapos puwede na kayo mag-login. So ako kapag nag-login ako, mapupunta ako dito sa account ko. Sa account ko dito, puwede niyo i-set up ang inyong picture. So puwede niyong ilagay yung picture ninyo and then puwede niyo pong logo din na kung anong gusto niyong logo. Ta's puwede niyo edit yung name. So puwede niyo lang Teacher May Ann, ganyan. So tapos puwede naman din pong itong i-share niyo yung contact na card ninyo. So puwede niyong i-send doon sa mga contacts niyo na dito sa ClassIn o kaya naman copy niyo yung link, punta kayo in link, copy niyo 'to, and then i-send niyo 'yan doon sa parents, sa WeChat, WhatsApp, or kung saan man. O kaya naman yung QR code, i-save niyo yung image ni QR code o kaya naman i-copy niyo yung QR code, send sa parent. Okay. Tapos po, dito naman din balik tayo doon, makikita niyo yung, email niyo, puwede niyo rin palitan yung password ninyo, andito din. Tapos 'yan. Kung gusto niyo ayusin yung profile niyo, puwede naman. Edit-edit lang, maki-click niyo naman 'tong mga 'to kung gusto niyo i-edit. Tapos yung free version meron lang siyang capacity o yung storage na puwede niyong gamitin ay hanggang 5G. Tapos po, 20 classes lang po ito per month na puwede niyong gamitin, yung free version. Kaya kung marami kayong private students, go na kayo sa pro version. Around 18K, hindi ko na po, maalala exactly yung amount na binayaran ko noon. Pero good na siya for a year na sobrang less na yung hassle na, hassle-free na siya actually. Tapos dito sa to do, hindi ko na po siya masyadong ginagalaw. Or ito po mostly dito niyo ma-explore kung maano kayo, yung mahilig kayong magbigay ng mga after class activity, homework, so puwede niyo po 'yan i-explore. Ako hindi na siya, ang ginagawa ko na lang talaga, class in, itong home, itong drive at saka itong Blackboard. So to do, puwede niyo naman siya explore, yung contacts, andito po yung friends ninyo list ng inyong pong mga friends sa ClassIn, yung classes ninyo makikita niyo diyaan, at yung friends, new friends pala itong isa. Tapos dito sa baba ang inyong mga existing na friends. So next po itong drive, sobrang mahalaga po itong drive. So kung makikita nito merong home, may My Drive, My Resources, Library at saka Teacher In. Ang ginagawa ko dito, ang mostly na binibisita ko ay yung home, My Drive. So yun lang, okay. So dito sa My Drive, andiyan yung mga document ninyo. So dito, ayan, puwede kayong mag-create ng folder. So kapag na-create niyo na yung folder, puwede kayong mag-upload ng files. Okay, so puwede naman dun sa inside ng folder makapag-create pa kayo ng another folder. So sobrang ma-o-organize niyo yung mga materials niyo dito. So meron din puwede rin kayong maglagay ng mga songs, 'yan po. So 'yan, hindi ko na ine-explore yung iba or kinakalikot, 'di ko naman siya kailangan, 'yan. Tapos po pagka after ng My Drive, meron po tayong calendar. Actually hindi ko na rin masyadong ginagamit 'tong calendar. Pero kung gusto niyo makita yung isang tinginan, yung inyong schedule, mas maganda. Okay, so 'yan makikita niyo diyan yung mga existing classes ninyo o kung may kulang pa kayong class na hindi nagagawa or nailalagay, puwedeng makita niyo agad dito.
Okay, so yun lang. Ako po kasi class in Drive at saka Blackboard lang. So dito po sa Blackboard, ayan. So diyan po ako nakakapag-record ng aking mga tutorials. Tapos ito yung nashi-share screen ko sa mga students kasi at the moment, nagvo-VOOV po kami. So 'yan, lately ganyan, nagshi-share screen na lang kami, gamit ang classroom o board ni ClassIn. Okay, so yun lang po. Dito naman tayo sa dito sa iba pang functions. Ito search, so kung gusto niyo hanapin yung class ni Dodo, andiyan, search niyo lang. Tapos kung gusto niyo mag-add ng friend, puwede dito. Kung gusto niyo mag-join ng class, puwede dito. So ilalagay niyo lang yung mga link o yung details ng class na yun, okey? Tapos dito naman kung start public lesson or create class. Ako po talaga personally, create class yung ginagawa ko. Before, na-try ko 'tong start public lesson, pero na-discover ko sa create class mas okay siya. So, try na rin natin explore 'tong start public lesson kung prefer nyo. Since free version lang po ito ha, so pwede niyo po ito palitan ang name. Kunwari, Chloe's class with Teacher Mayan, ganyan. Tapos yung time, yung date, ito ang maganda kasi andito na yung date, andito na rin yung time. So andito na yung month, yung araw, tapos andito na yung specific na time. For example, bukas ang class ko kay Chloe, 2 military time, 14, ganyan. Tapos click niyo po yung online classroom or double check niyo na naka-online classroom yung settings, hindi smart classroom, okay? So, kagulo 'to si smart classroom, pwede niyo explore pero hindi siya advisable na gamitin sa class. So, online classroom lang and then you're good to go, create. So, pwede niyo na i-send sa parent. Ito, copy, send niyo sa kanila, QR code, send niyo sa kanila kung gusto niyo. Pero again po, hindi po ako nagsa-start public lesson na, dito na po parang 15 minutes lang yung public lesson or 40 minutes ba. So again, hindi ko siya masyado in-explore kaya yun lang yung mashe-share kong details sa kanya. Okay, so dito na ako sa create class. Again po, create class. For example, Teacher Mayan. Ang name ng class ko, Teacher Mayan, tapos ginaganyan ko na lang, Chloe. Tapos puwede kong i-personalize ang picture, ilalagay ko minsan diyan yung, screenshot ko yung picture ni student tapos ilalagay ko dito, sine-save ko yung screenshot para meron silang profile picture. Katulad nito ni Spencer, meron siyang picture. Kung wala naman, pili-pili na lang kayo, si Chloe ay yung book. Okay, so create class na. Tapos nung na-create niyo na yung class, andito na siya, nag-e-exist na siya dito. Lahat 'to create class yung ginawa ko dito, okay? So meron ditong chat, course, lessons, grades, and files. So ako po personally, ang ginagamit ko lang chat at saka lessons, yun lang. Kung gusto niyo explore o gawin, kalikutin, go. So ako ito chat, punta muna ako sa chat. So pwede ko dito, since andiyan na si student, for example, nacha-chat ko siyang ganyan, nakikipagbiruan ako diyan or nase-send ko yung mga screenshots namin, picture-picture namin at nase-send ko po dito yung kunwari na-record yung class namin, diyan ko po sine-send, 'yan. Tapos, itong class na 'to, wala pa si student dito kung mapapansin niyo, class created. So, para mapunta siya dito, pindutin niyo po yung add members. Kung friend na kayo ni class-in dito ay kung friend na kayo ni student dito sa class-in, puwede niyo na siya i-add, okay? So, andito siya, for example, siya si K-Academy Emily or kaya siya si admin. So, o-okey ko lang 'yan. Napunta na siya doon. So, K-Academy admin join the class. So, andiyan na siya. Kung hindi niyo siya wala pa siya sa contact list ninyo, ang gawin niyo na lang po ay click niyo yung in-link, copy, send sa student or send kay, parent or parents. O kaya naman yung QR code para sigurado
may link ka na, may QR code ka pa, wala na silang ano, dahilan na hindi sila nakapasok, okay? So better pa rin na naa-add niyo sila as a contact or friend dito sa ClassIn para madali niyo sila ma-add sa bawat classroom na iki-create ninyo. Kasi kung hindi, lagi kayong magse-send ng link o kaya ng QR code. Okay po. Tapos po, so itong create activity hindi ko po siya ginagawa ha, pero kung gusto niyo gawin, gawin niyo. So ang ginagawa ko chat tsaka lessons lang. So punta ako sa lesson, 'yan kung makikita niyo itong, plus sign at tsaka add lesson. Kahit ano diyan ang puwede niyong i-click para maka-create ng class ay puwedeng-puwede. So puwede kong add lesson, puwede naman plus sign. So ako mostly, sige plus sign lang talaga. So, yun yung lesson name, Teacher May and Chloe. Pwede niyo edit. Tas yung time. So, today may class kami ni Chloe. Buong week pwede ko na siyang gawan. 8 o'clock 7 o'clock si Chloe. So, ganun lang. Hindi niyo mababago yung duration o yung time dito sa ano, sa duration nga dito sa free version. So, yan. So, marami talagang, limited lang yung magagawa natin. Again po wala na akong kini-click dito kasi 'pag clinic niyo 'yan, for pro version na siya. So, ito lang, online classroom, 'wag smart classroom. Okay, so meron ka ng start time, may duration ka na, 'di mo na siya gagalawin, tapos, um, okey na, post na. Click mo yung post. So, gusto mo buong week mo na gawin yung class ni ano, ni Chloe. So, tomorrow 6 o'clock naman siya na madaling araw. Okay, so 6:30 bukas. So, post, 'yun lang. Again, class, date, date, 'yan, 6 ganyan na. Pero kung may way kayo kung paano siya mas mapadaling gawin, share niyo dito. Ganito ko siya ginagawa, baka pinahihirapan ko masyado yung sarili ko. Ayan, tapos po okey na, meron ka ng class with Chloe. So again, limited lang 'to ha, yung buong class na magagawa niyo dito sa account na 'to ay 20 lamang per month. Okay, anyway, yun lamang po. Ano pa ba? Dito sa settings, share ko na rin yung tsura ng settings. Meron system settings, about software. Lagi niyo pong i-check yung update. Kasi minsan, bakit naglalag? Ganyan na siya. Kasi hindi pala na-update. Pero yung iba parang mas prefer nila hindi i-update ang i-update. So, depende yan. Pakiramdaman niyo yung laptop ninyo or yung device ninyo. Okey at ang alam ko dito rin nila nache-check kung medyo laggy na yung laptop, anong problema I mean ng ClassIn. So, dito din yun. Okay, anyway po, ayan. So, yun lamang po. 'Pag may question, comment lang kayo or PM tapos, kung meron kayong correction na may mali akong nabanggit ay feel free lang din po na banggitin yun sa comment section. Thank you po, bye.